Isa sa tinutukoy na propesiya mula po sa Biblia ay ang patungkol sa mga digmaan at mga sigalot ng maraming mga bansa na aktwal itong nagaganap ngayon sa kasalukuyang panahon na ang banta ng ikatlong digmaang pandaigdigan ay patuloy na pinag-uusapan ngayon. This is me once again, Sangkay Janjan. Huwag niyo pong kalilimutan na isubscribe ang ating channel, i-click ang bell at i-click ang all. At sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po ang ating Facebook page para sa mas marami pang video. Ang usapin ng digmaan sa panahon natin ngayon ay patuloy na kumakalat. Pinag-uusapan sa international media, maging sa ating bansa. Ngunit alam niyo ba mga sangkay na bago pa po ito mangyayari, simula pa po noong unang panahon, gaya na lamang noong World War I at World War II, nasabi na po ito sa Biblia na ipropesiya ng mga sangkay na magaganap nga po talaga itong sinasabing banggaan ng mga bansa, mga balita tungkol sa banta ng digmaan at ang pagkakaroon ng aktwal na digmaan. Klaro po ang sinasabi ng Biblia mga sangkay kung papaano po ito magaganap sa huling mga araw bago po mangyari ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. At tanging tunay lamang na mga naglilingkod sa ating Panginoong Diyos at nagbabasa ng Biblia ang nakakaalam tungkol sa klarong propesiya sa Biblia patungkol sa mga digmaan. In Matthew chapter 24, sinasabi po dito, makakarinig kayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Ngunit huwag kayong mababahala dahil talagang mangyayari ang mga iyon, bagamat hindi pa iyon ang katapusan ng mundo. Nabanggit dito mga sangkay ang salitang katapusan ng mundo, na ang ibig sabihin, biblical po ang salitang iyan. Biblical ang salitang end of the world. Hindi po ito katang-isip dahil ito po ay naipropesiya na isulat mismo ng mga espesyal na taong pinili ng ating Panginoong Diyos na kinasihan ng banal na Espiritu para po isulat itong mga prophetic events na mangyayari sa mundo. At marami nga po sa mga propesiya ay naganap na at iilan na lamang po na mahalagang prophetic events ang natitira. Biblical po na magkakaroon nga po ng katapusan ang ating mundo dahil ayon po sa banal na aklat, lahat ng bagay na nasa mundo ay mabubura, maging ang kalawakan at ang ating planeta, dahil po papalitan ang lahat ng bagay ng bago at perpekto. Sinasabi po sa Matthew chapter 24 na makakarinig po tayo ng mga labanan at makakabalita ng mga digmaan sa iba't ibang dako. Hindi na po ito bago sa ating panahon ngayon. Kung titingnan po natin ang mga balitaan sa local man o sa international media, mapapanood po natin itong mga sigalot ng maraming mga bansa na anumang oras ay posible na pong pumutok itong malakas na tinig ng digmaang pandaigdigan na nauna na nga po ngayon na humaharap sa digmaan ang Ukraine, Russia at maging ang Israel. Ngunit ayon sa Biblia, ito pa lamang po mga sangkay ay pasimula. Pasimula pa lamang po bago po mangyayari ang katapusan ng mundo. Ngunit mga sangkay, huwag kayong mag-alala. Bagamat may sinasabi ang Biblia tungkol sa katapusan ng ating mundo, may inihanda naman po ang ating Panginoon na isang lugar na perpekto, na aktwal na magaganap sa darating na panahon, at tanging mga tunay at tapat lamang na naglingkod sa ating Panginoong Diyos ang makakasama dito. At ang mga hindi naman sumunod, may inihanda sa kanila na impyerno. Ayon po sa Biblia, maglalaban-laban ang mga bansa at gayon din ang mga kaharian. Magkakaroon ng taggutom at lindol sa maraming lugar. Unahin po natin ang unang linya ng bersikulong ito. Magkakaroon nga daw po ng sigalot o mga labanan ang maraming mga bansa. At kung titingnan po natin ang nangyayari ngayon, ito nga po ay nagaganap. Ang propesiyang ito ay kasalukuyang nagaganap sa panahon natin ngayon, na ang ibig sabihin, hindi po nagsisinungaling ang Biblia. Ang Amerika at China ay patuloy, mga sangkay, na nagkakaroon ng banta ng isang malaking digmaan. Pagdating pa lang po sa trade war, ang Amerika at China ay sapul na nagbabanggaan na posible rin pong humantong sa totoong digmaan sa pamamagitan po ng puwersang militar ng mga malalaking bansang ito. Hindi na po tayo lalayo, ang Pilipinas at ang China. Isa ito sa may malaking banta ngayon ng digmaan dahil po sa West Philippine Sea, ang agawan ng teritoryo na anumang oras, kaunting pagkakamali lamang po ay posibleng mangyari ang matinding problema na haharapin ng Pilipinas at China. Ang North Korea at South Korea, kasama na rin po ang Japan, ay mayroon pong sigalot ngayon na any moment din po ay pwedeng humantong sa digmaan. Isang bagong putok na balita, mga sangkay, ay ang India na nagpadala na nga po
ng 10,000 mga kasundaluhan nila upang harapin ang puwersa ng China. India is mobilizing more troops, 10,000 of them. They were stationed on the western border of India, presumably to guard against the threat from Pakistan. These troops are now being redeployed. They'll be stationed along the border with China. Ilan lamang po ito sa mga halimbawa, mga sangkay, na totoo ang sinasabi ng Biblia. Hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos na itong mahalagang propesiya na nakasulat sa Biblia ay kasalukuyang nagaganap sa panahon natin ngayon. Ngunit ito po ang paalala sa Biblia. Ang lahat ng mga ito'y pasimula pa lamang ng mga paghihirap na tulad sa isang babaeng nanganganak. Pasimula pa lamang, mga sangkay. Ibig sabihin, may mga mas malala pa pong magaganap in the near future. Kung pasimula pa lamang po ito, mga sangkay, ibig sabihin itong mga nawi-witness natin na mga sigalot ngayon na maraming mga bansa ay hindi pa po ito ang tunay na sinesentro ng propesiyang ito. Ibig sabihin, may mas matindi pa pong mangyayari pagdating sa nalalapit na digmaan ng buong mundo. Kaya't sa mga nagsasabi, mga sangkay, na nagsisinungaling ang Biblia o hindi totoo ang salita ng Diyos, mag-isip-isip po kayo. Tandaan po natin, ang Biblia lang naman ang kaisa-isang libro sa buong mundo na maliban po sa best seller ito worldwide, ang banal na aklat na kasentro po sa mga propesiya mula pa noon magpahanggang ngayon. Lahat halos ng nilalaman nito, mga sangkay, mababasa po natin ang napakaraming propesiya patungkol sa magiging kaganapan sa ating mundo na marami na nga po dito ang nakasulat ay natupad na. At nasa 20% na lamang po, mga sangkay, ang hindi pa po natatapos. Na ang ibig sabihin, nasa final stage po tayo ng mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Kaya dapat lamang, mga sangkay, na tayo ay maging handa. Huwag po tayong pakampante. Tingnan po natin ang mga nagaganap sa ating mundo. Hindi na po ito normal, hindi na rin po ito nakakatuwa. Kaya habang nakikita po natin, mga sangkay, itong matinding kaguluhan sa ating planeta, dapat lalo po natin palalimin ang ating pananampalataya at huwag na huwag kang tatalikod sa paglilingkod sa ating Panginoon. Tandaan po natin na pinapatunayan lamang po ng Biblia na ang salita ng Diyos ay totoo sa pamamagitan po ng mga prophetic events na nakasulat sa banal na aklat. Kung ikaw ay hindi pa naglilingkod sa ating Panginoon, mag-isip-isip ka na. May mas importanteng buhay pa po na kailangan po nating harapin. Ito po ay ang kinabukasan ng ating kaluluwa pagkatapos na mamatay ng ating pisikal na pangangatawan. Pagkatapos niyan, mga sangkay, haharapin po natin ang realidad. Realidad na kung ikaw ay mabuting tao at tunay na naglingkod ka sa ating Panginoon at sinunod mo ang kanyang kalooban, literal na mapupunta ka sa kaharian ng ating Panginoon. At sa mga nag-iisip na tumalikod pa sa paglilingkod sa ating Panginoon, choice mo yan. Pero kung ako sa'yo, mag-iisip-isip ako. Itong mga nagaganap sa ating mundo ngayon ay hindi po biro. Instead na tumalikod ka sa ating Panginoon, mas lalo mong pagningasin ang iyong paniniwala, pagtitiwala at pananampalataya sa ating Panginoon. At magkaroon ka ng mas malapit at mas malalim na relasyon sa ating Diyos. Ngunit kung hindi ka talaga maawat, okay lang. Masyado pa namang maluwag ang impyerno.